Siya po ang country head at general manager ng GoGo Look Philippines. Good morning po, Miss Mel. Si Xander po at si Angel. Good morning po. Yeah, hi Sander and Angel. Opo. Hi everyone. Good morning po. Opo. Miss Mel, unang tanong po, ano para lang po dun sa mga nakikinig sa atin, ano po ba ang GoGo Look? Okay. So, GoGo Look, we are actually a global trust tech company. So, pag sinabi po nating trust tech company, so what we focus on will be on the development of solutions. So, it could be a web application or it could be mobile application, mobile or web, that actually aims to identify risk, different digital risk happening within the realm of social media. So like in our case, we focus on scams po. So meron po kaming binibigay na Puskol mobile application po na libre po ito sa mga Filipinos po. Opo, thank you ma'am. May pag-aaral po, Miss Mel, na tumaas po ng 78% yung mga natatanggap na scam call sa Pilipinas noong ikatlong quarter ng taon. Ayon po yan sa pag-aaral ng Huskos. Ano po yung mga pangunahing dahilan, Miss Mel, kung bakit po tumaas ng 78% ang scam calls? Okay. So, yesterday, we had a press con in CICC that's actually organized by Scamwatch Pilipinas. So, nireport po namin kahapon na yung mga scam calls po actually, meron siyang about 78% increase po. So for this quarter, nag-umpisa tayo ng July, August, and then we ended end of September. So nakapagtala kami ng total scam calls recorded sa Huskol mobile app about 62,390. 78% higher as compared dun po sa previous quarter of this year where inatala namin is around 34,900. Ang reason po dito is, ang nakikita namin, alam po nating lahat, 'di ba, na yung mga financial institutions natin, 'di ba, most especially yung pong mga bangko, 'di ba, they actually leverage or would basically contract a third party. So ang ginagawa nitong third party na to, they do actually, telesales is one. Yung iba naman po nagko-contract din sila ng mga collection agencies, yung iba din po in-house. So basically, parang group of customer service agents to who's actually doing the call-outs. Yes. Ngayon, ang mga scammers kasi very aware po sa ganitong practice, nung mga financial institutions natin. So what they do is they mimic or ginagaya nila ito, 'di ba? So for example, a specific bank, so ang scammer magpapanggap na sasabihin niya na let's say sasabihin niya doon sa mismong target na ako po si ganito representative po ako or let's say kami po ay authorized collection agency or let's say authorized telemarketing agency, o-offeran po namin kayo ng increase in your credit limit or let's say o-offeran namin kayo meron kaming bagong programa, you can avail of the installment, delayed yung payment, or yung iba naman po is really on the side na magfa-follow up ng payment. So ito po yung nature ng third party scams po na nakita natin based dun sa data na nagather namin from the Huskol mobile app. Kasi po, ganun na ho yung ginagawa nung iba. Pero ang tanong po, paano po nalalaman nung scammer yung personal details po nung kanilang tinatawagan? Kasi pwede silang tumawag o ganun yung kwento ng mga yung mga victims na parang good morning po Mr. Xander Cayabyab, meron po kayong loan sa ganito, gusto nyo po bang i-ganito natin yung promo, etc. Sounds legit. Oo, sounds legit po ma'am. Paano po nakukuha ng mga scammer? Okay, so actually, sir, maraming ways, So siguro mag-start tayo dun sa pinakasimple tsaka high-tech. Sa ngayon, alam naman po natin na lahat naman po tayo, gumagamit tayo ng AI, di ba po? So Yes, paborito natin yung mga GPTs. And of course, when we speak about AI, maraming tools in the realm of AI. 'Di ba? So meron nga diyang tools na actually pwedeng gayahin ang boses mo. More so, may mga tools dyan na pwede rin, kayang-kaya mag-generate ng mga mobile numbers. And they can generate like hundreds of thousands of mobile numbers, pwedeng ganon. Diba?
Tapos yun, that's one, ano. So it's practically automatically and technically developed and sourced. And then the other one could be posible rin naman, ano, na let's say previously naging biktima tayo ng tinatawag nating social engineering, ganyan, or nakapag-post tayo to any of our social media accounts, ganyan, with regard to our mobile number, nakukuha nila yon. Yung mga talagang mga technical at magagaling na mga scammers na tumatawid na sa capability ng isang hacker. So, marami rin tayong mga mobile numbers na nagli-leak sa dark web, 'di ba? So posible rin na doon din kasi nila 'yon kinukuha. So basically, marami tayong mga available sources kung bakit nakaka-get through sila doon sa mobile number natin. And siguro to share with you po, nabanggit din po namin kahapon na meron na din tayong nakikitaan na mga scam calls that is powered by AI bots. Ito na Paano po 'yun, ma'am? So, sir, kapag po gano'n, ang ibig sabihin nito, meron kang AI agent, no? So, meron kang AI agent na tong AI agent na to practically holds thousands, no? Thousands of numbers. Nabanggit ko kasi kanina, pwede kasi mag-generate ng mga random mobile numbers, 'di ba? Either Opo. smart, low, 'di ba? So basically, this bot will actually initiate the call doon sa mahabang list mo or doon sa pre-listed mo na directory of numbers. So mangyayari nun is syempre hindi siya since of course with the power of AI can mimic our voice or mimic the voice of a human, di ba? So pag tumawag yon dun sa target or dun sa potential scam victim, hindi niya yun agad-agad na masesense na, ay, parang machine recording to. Hindi niya masesense yun. Ang unang sense niya doon, kasi nga kausap niya sa phone, di ba? Tao itong kausap Yes. ko. Siguro mabubuking mo na lang kapag marami kang tinatanong Hindi niya doon masagot. sa kausap mo, tas medyo iba na yung sinasagot. So doon mo malalaman na, baka bot ito. Di ba? Na meron lang fina-follow na script. Opo. Ma'am, sa inyo pong pag-aaral, meron po bang rehiyon o lungsod dito sa ating bansa ang pinaka-apektado nito nga pong pagtaas ng scam calls? Okay. Actually, we don't really collect that kind of information, because we are bounded by the Philippines Data Privacy Act. Kung ano lang yung essential sa amin is yun lang yung aming kinokollect. Pero just to let you know, the customer base, no? The growing customer base of the Who's Call anti-scam mobile app is highly concentrated in NCR. So I would say sa NCR po 'yan. Opo. At ito hong pag-aaral po ninyo yung 62,000 third quarter, kung tumaas yan, possible ba na sa fourth quarter, lalo po papasko na, mas tataas pa yung bilang? Yes sir, we are seeing that upward trend po. Nakaka-alarma, no? Oo. Lalo na magpapasko. Pero in line with that, ma'am, nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po labanan ito nga pong scam calls, pagkalat, pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng scam calls? Yes ma'am. Actually, kahapon po, ginanap yung press con sa CICC, no? Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang ating head of agency po, si Undersecretary Aboy Paraiso po, ay kasama po namin during the press con. Kasi po, ang information o yung scam data po, na nare-report dun sa Who's Call mobile app, tina-turn over po natin yan sa CICC. Kasi po, sinasama po yan ng CICC sa kanilang investigation, sa pag-aaral nila para mas matukoy nila sino ba itong mga culprits na to, sino ba itong mga scammers na to or scam groups na to, and then it will translate to action items, no, na magko-contribute in really boosting the anti-scam program of the national government. Opo. Yung Who's Call mobile app, ito po ba ay para sa lahat? Would you suggest po na dapat lahat tayo meron itong app na ito?
Yes sir. Actually, dahil mahal ng GoGoLook o ng Whoscall ang Philippines, meron po kaming package ng Whoscall na libre po ito. Opo. 100% free ito sir. Hanapin niyo lang po Whoscall, WHOSCALL, powered by GoGoLook. Downloadable po siya sa Google Play Store or App Store po. So pag dinownload mo yon, you have the basic package po. So yes, as much as possible, we want to have all Filipinos use Whoscall. Parang parehas lang po ito kung familiar po tayo sa Singapore, no? Singapore po, marami din po sila mga anti-scam initiatives. Meron po sila doong anti-scam mobile app, tawag po nila Scam Shield, no? Actually, tumulong din po kami doon to further enhance the Scam Shield in coordination with one of the big telcos in Singapore. So, ganun din po yung aming positioning po. Libre po binibigay ito sa whole of the Singapore community. Ganun din po ang Whoscall. Libre po itong binibigay ng GoGoLook sa lahat po ng mga Pilipino. Parang pag meron ka naka-install nun, mag-a-appear ba na Scammer siya? tong tumatawag sa'yo? Ganun po ba siya? Yes sir, tama po. Kapag po tinawagan po kayo, tapos meron po kayong in-install, dalawa po yan sir, ida-download, tsaka kailangan po i-install. So meaning, meron po tayong mga 4 to 5 basic steps po na kinakailangan nating sundin. Pag po yun nagawa na natin, so properly installed na po yung Whoscall mobile app sa phone nyo. So pag properly installed na yung, pag may tumawag po sa inyo, na-identify po niya. So sasabihin niya, ito scammer, or let's say potential scam. Pwede rin naman po, let's say collection agency, ma-identify din po ni Whoscall sino yung collection agency na yon, and the rest of the business enterprises dito po sa Philippines. Ang galing. Pero curious lang ako mama, no? May safeguards po ba tayo para kung sakasakali no, na ma-hack ito, mas lalong lantad yung ating mga kababayan na nag-download po nitong Whoscalls? Kasi nandun yung kanilang identity, di ba? Nag-upload po sila. Opo. So, ma'am, sa sa Whoscall, ang kino-collect lang naman po namin na personal data is actually, of course, aside from your name, mobile number, and email, no? And we strictly follow the provisions, no, of the Philippines Data Privacy Act. Meron din kami extensive privacy policy and consent within the Whoscall mobile app. Now, kung pag-uusapan naman po natin na paano po namin sinisafeguard. So, ma'am, we have implemented several data security controls. Hindi lang po data security controls, no? Kumbaga, yung mga safety measures para pangalagaan yung data mo, 'di ba? Tapos pangalawa, nag-i-implement din po kami ng mga mobile application security controls, meaning yung mismong application ng Whoscall na dapat hindi siya basta-basta mako-compromise. So, siguro to share with you, meron po kasi tayong tinatawag na mga global information security and data privacy certification po, no? Ito po yung information security management system that is actually an ISO standard. So, maraming kumpanya po dito sa Pilipinas and globally nag-undergo po nito ng certification. Ganon din po ang aming kumpanya, and more so yung Whoscall product, nag-undergo po ito ng year-on-year certification together with the PIMS. Meron po ang ISO na tinatawag na Privacy Information Management System. Sabay po ito, taon-taon, ina-undergo ng certification, assessment and certification ng Whoscall and GoGoLook as a whole to ensure that we provide appropriate, adequate information security and data privacy controls within the Whoscall mobile app. And then last one, ma'am, hindi po kami nagsisave nung mga chat messages nyo or SMS messages nyo sa phone. We only scan it. Why do we need to scan it? Because we wanted to check if there are suspicious or malicious links na potentially baka scam po. There are also some keywords leading to a potential scam or deepfake as well na gusto naming ma-prompt yung digital user para that digital user will be aware and should be able to take action at hindi na siya ma-scam or maging biktima ng deepfake. Opo. Ma'am, bilang isang tech expert po, no, may mga nag-message kasi sa amin in the past episodes na dumami raw, although wala namang proof, yung mga ganyang tech scam, etc. noong nagkaroon tayo ng SIM registration.
nung ni-require po ng batas. Sa palagi po ba ninyo nakaapekto po yung SIM registration kaya nagkaroon din ng access yung mga scammer? Okay. So, sir, I guess yung naging concern on the SIM registration, well, a lot of information were actually out naman, 'di ba, in the news and in the social media. Well, definitely yes. Because if there is any misinformation or mishandling, right, of information, be it your personal data or a non-personal data, and it's being leaked to unauthorized parties or unauthorized platforms, definitely it will have a negative impact po. Oh, so kumbaga po, dahil nirehistro namin, SIM di ba may card. selfie ka Yes, pa dun eh. selfie mo. So ibig sabihin po, kung sino man yung kinuwang third party ng gobyerno, baka na-compromise yung data namin or baka po, hindi ko alam, baka merong nagbenta, ganun ho Sa ba? dark web. Sir, the moment kasi sir, siguro pag-usapan natin yung the moment na nag-leak yung information mo, so that's already a form of compromise kasi. So, marami nang gamit yan, di ba? So, pwede na yung ibenta sa dark web, tama po kayo. So, medyo maganda ang rates ng bentahan ng mga personal data natin, lalo na yung mga so-called active pa na credit card sa dark web. Lahat po yung pinepresyohan sa dark web. Yes. Ano ba yun? Grabe, ano? Oo. Tsaka ma'am, di ba sinasabi nila, parang yung sa COVID din, kasi dati, naalala Ay, mo, yung partner, ano, nagsusulat tayo, di ba? contact tracing. Contact tracing. Parang ito rin daw po yung naging daan kung bakit lumaganap, yung mga private number, identity ng ating mga kasama. I would fully agree with that kasi I guess ako mismo nagkaroon ako ng personal experience ko dyan. Because admittedly, maganda naman talaga ang intention bakit tayo nagko-contact tracing, hindi ba po? Kaya lang kasi siguro at some point, kasi pandemic yan, admittedly medyo mahirap ang logistics, mahirap ang galawan. Opo. Tapos nakita rin natin yung point na marami rin tayong mga both business enterprises as well as civic organizations, 'di ba? LGUs na divert, medyo nagkaroon ng skew yung allocation of funds natin. So, sad to say, nung nagkaroon ng skew, medyo nangonte yung budget natin to allocate in terms of protecting our personal information. Sa contact tracing kasi, 'di ba ma'am, nalalaman natin, ay nako, 'di ba, itong person A, person B, kinakailangan mag-quarantine. Itong person A, person B, may COVID ito. Parang gano'n. Lahat po kasi, di ba, hindi lang po sa larangan ng Philippines Data Privacy Act, Opo. even GDPR, right? Even in the context of GDPR, yung ating medical information, di ba, regardless if it's a current medical information or it is already a medical history of yours, is classified as a sensitive personal information. So, ibig sabihin, pag sensitive personal information, mas mataas po ang leveling dapat ng security that you need to impose as compared to a typical as compared to a typical PII, which is your personal information. Mhm. Opo. Bukod po dito sa mga scam, meron din ho ba kayo na i-record na about online gambling naman, yung mga illegal na baka meron pang mga natitirang mga pogo sites, ganun po, or agents? Okay. So, meron po tayo. So, kasi nire-record namin ang scam calls at saka scam SMS. Yung pong third part po na na-share po namin kahapon is about the risky URLs. Kinakategorize namin siya as risky URLs or in simplistic terms, ito po yung mga malicious or suspicious na mga URLs, kasama na din po dyan yung domains. Ibig sabihin po nito yung mga link po na natatanggap natin sa text na kulay blue. Yes, oo. Tama po sir, tama po kayo dyan. So, kinakategorize natin yan, part of gambling, so online gambling. Last quarter po, mataas-taas yung pong na-record po ng Huskol. Around 4,308 po, ng mga URL or web links na related po sa gambling. Ngayon po, nakakatuwa, kasi po, ngayong quarter 3, sobrang liit na po nang nai-report ng mga Huskol users. Around 275 po. Bumaba So na.
Actually, sir, 93% actually drop out yon, no? So kaya kino-commend din po namin of course, ang CICC, hindi lang po CICC. Ang CICC po ay nakipag-coordinate po, di ba, nakipagtulungan po sa mga different government agencies. Of course, kasama dyan yung mga kaibigan natin, di ba, sa PNP, ACG, Opo. DOJ, PAOK, and of course, the rest, ano? The rest of the law enforcement and government agencies who really fought so hard, di ba, with regard to the fight against online gambling po. Very good. Oo. Last on my part, Ma'am Mel, meron po ba kayong isinasagawa ng mga public awareness campaign, edukasyon para po malabanan natin ang scam, especially po ngayon na papalapit na po ang Kapaskuhan? Yes, ma'am. Actually, we will be doing several projects, no? Awareness projects, digital literacy projects, together with our partners from Scamwatch Pilipinas, no? So, we will kickstart. Actually, dati pa po namin itong ginagawa. I think we've been actively doing this for the past almost 2 years. But of course, tama po kayo. Since magpapasko, aside dun sa mga online gambling, nakakakita din tayo ng pagsanga nung po mga travel-related scams. So, Oo nga. yes, sir. Yes, sir. So, meron po kaming uumpisahan ngayong November. Ito po yung bagong leg na ito. Kasi nasabi ko po, matagal na po namin itong ginagawa. Pero we will have a new leg, di ba, that will start on November. November hanggang the following year na po yan. We will also be joining the holiday anti-scam campaign po of Scamwatch. And of course, within the Who's Call Facebook page po, maraming salamat kasi tumataas na po yung pong mga nagla-likes at saka followers ng Who's Call Philippines Facebook page. Nagpo-post din po tayo doon ng mga anti-scam awareness po, para po doon sa mga followers po natin. Ayun. Okay, with that, Ma'am Mel, maraming salamat po. Sana wag kayo madadala dito po sa aming programa. Thank you, ma'am, ha. Pag kami project kayo, tatawagan namin kayo ulit. Okay po. Salamat po. Maraming salamat po. Si Miss Mel Megrino, siya po ang country representative, country head at general manager po ng GoGoLook Philippines. Who's Call, no? Who's Call. Dapat pala mag-install tayo niyan. Yes, libre naman yan sa mga app natin, mga kasama. Nade-detect niya kung meron kang na-receive na scam text, or tawag. Yes, oo. Pagka medyo matalino ako, gagawa ako ng sarili kong app. Diba? Oo. Who's gonna make utang? para pag kami tumawag sa'yo, uutang yan. Iba-block mo na. Matik yan. Huwag mo nang sagutin. Pero alam mo, minsan itong sa cellphone natin, dahil nga doon sa SIM registration, minsan nakalagay, di ba pag may tumatawag na unknown number, minsan lumalabas sa akin na potential scam. May ganung lumalabas. Or baka yung cellphone mo kasi 100,000 isa. Hindi ba? Naman. Lumalabas doon na potential scam siya. So, ang ginagawa ko, hindi ko na siya sinasagot. Kasi siguro, yung number na yun nagamit na sa ibang panloloko. Siguro, oo. Kaya nag-register siya na potential scam. Kaya wag nyo nang sasagutin yun. Kasi, di ba, baka po mabiktima kayo. Lalo na ngayong partner na magpapasko na. Pati pala travel, no? Oo, ang dami. Lahat ng pwede lang lokohin, di ba? Itong mga kababayan natin na hindi lumalaban ng patas, di ba? Nanlalamang sa kapwa. Ay, nako. Sa aming pagbabalik po, marami pa tayong paksa. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Ang say ng taong bayan, alams na. Ang oras sa buong kapuluan, 9:43. This time check is brought to you by Bear Brand PMD. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Santon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mega! Ang papremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes